Bago mag 40 days, ang pumanaw ng ina ni Bong, nagparamdam di mano sa pamagitan ng paborito nitong flashlight at lahat ng ito caught on camera. Biskuit yan. Nag-thank you ka ba? Kay CA? Si Emma ka mag-thank you eh. Si Emma nandito. Biglang nagdilim ang mundo ni Bong sa pagpanaw kamakailan ng kanyang nanay Maria. Masakit siyempre. Hanggat nandyan pa yung mga magulang niyo, alagaan niyo na, sabihin niyo na yung gusto niyo sabihin na mahal kita. Pero ang ilaw ng kanilang tahanan, tila hindi pa raw lubusan, lumilisan. Ilang araw lang matapos itong ilibing, sunod-sunod na raw itong nagparamdam. Pagtingin ko, nakita ko nga yung kanyang flashlight. Nasa sahig. Binalik ko siya, nakatayo. Pero the next day, nakahiga siya. Sa isang araw, 3 to 5 times nangyayari. At ang isa sa mga pagpaparamdam na yon, tila nahuli kampa. Bunso sa magkakapatid, si Bong. Spoiled nga ako dyan kay nanay. Kasi kahit anong hilingin mo, kahit hating gabi, bibilang kanya. Simula nung namatay sa atake sa puso ang kanilang ama, si Bong na ang nag-alaga sa kanilang ina. Sa kwartong ito raw madalas naglalagi ang kanilang ina. Pero dahil lampshade lang daw ang nagbibigay liwanag sa kwarto, si Nanay Maria madalas bumili ng mga mumurahin at disposable na flashlight. Bumibili siya ng flashlight na tigta 10 pesos. Kaya raw naisipan ni Bong na regaluhan ng kanyang ina ng matibay na flashlight. Yung flashlight na yon, yun yung lagi niyang katabi sa pagtulog para makita niya yung wall clock na flashlight niya. Automatic yun, nag-check siya ng oras. Basta bumukas yung flashlight. Hanggang nito lang Mayo, unti-unti na raw nangihina si Nanay Maria. Meron siyang iniinta, matanda na, yung dibdib niya minsan sumasakit. Hanggang nito lang May 28, pagpatak ng alas 4 ng madaling araw, napansin ni Bong wala nang buhay si Nanay. 88 anyos ito. Nasasaktan ako, sabi ko nga, hindi man lang ako pinahirapan. Handa naman akong maghirap. Iwan mo na lang kami dito. Pero matapos mailibing ang kanilang ina, nagsimula na raw ang mga kakatuwang pangyayari sa kanilang bahay. At 3 araw bago ang ika-40th day ng kamatayan ng kanilang ina, ang di manoy pagpaparamdam ni Nanay, nakuhanan ni Bong ng video. Walang kukurap sa mga susunod na eksena. Habang nakatingin sa kamera si Bong, mapapansin sa kanyang likuran ang nakatayong flashlight ni Nanay Maria. Matapos ang ilang segundo, bigla na lang itong natumba. At unti-unti pang gumalaw. Ang nahulog na flashlight ibinalik sa ibabaw ng cabinet. Matapos lang ang ilang segundo, bigla namang gumalaw ang katabi nitong helmet. At ang flashlight muling natumba. Mapatunayan na walang tali o kahit na anong nakadikit sa flashlight, inilapit pa ni Bong ito sa camera. Matapos ang ilang segundo, habang nakapahiga ang flashlight, bigla na naman itong gumalaw na para pang sumasayaw. Tataka nga ako, meron ba siyang pinapahana? Kasi flashlight eh. Sinanay ba to? Good spirit ba to? Bad spirit ba to? Iniisip ko baka meron ba siyang gustong sabihin sa akin na may tinago siya sa isang madilim na lugar. Para maliwanagan si Bong, humingi sila ng tulong sa isang paranormal researcher. Try po natin makipag-communicate kung si Nanay ba talaga ang gumalaw ng flashlight. May tumunog, narinig mo? May nakita akong nakadance.
yumaong ina nagparamdam daw sa kanilang bahay sa pamagitan ng pagpapagalaw ng mga gamit. Para mabigyan ng liwanag ang pangyayaring ito, mag-iimbestiga ang paranormal researcher na si Jay Costura. Medyo may goosebumps ako dito na kung sino ka man nagpagalaw ng bagay dito sa bahay na to, kung naririnig mo ako, pwede mong pagalawin ang flashlight na nasa harap namin. Tanong ni Bong sa kanyang TikTok video, totoo nga kayang gumagala pa ang espiritu ng yumao sa loob ng 40 days matapos itong mamatay? Bago kasi mag 40 days mula nung namatay ang kanilang ina, ang mga gamit sa bahay ni Bong misteryosong biglang gumagalaw. Bagay na in-upload niya sa TikTok. Tataka nga ako, meron ba siyang pinapahanap? Kasi flashlight, sinanay ba to? Good spirit ba to? Bad spirit ba to? Iniisip ko baka meron ba siyang gustong sabihin sa akin na may tinago siya sa isang madilim na lugar. Hindi ko naman kailangan i-prove kung totoo or hindi. Basta inano ko lang, nangyayari to. Sa physics, ang isang bagay na at rest ay mananatiling at rest at gagalaw ito kapag naglagay tayo ng external force o nag-apply tayo ng external force. Napaka-imposible na gumalaw ang isang bagay, pwera na lang kung ito ay nasa unequilibrium state. Yung sum ng lahat ng forces niya ay hindi equal to zero. Masasabi natin hindi siya edited. Pero manipulated. Pagka may motion siyang gagawin, nag-extracurricular gesture. So habang binabatak niya yung tinali niya sa helmet at camera, gumagawa ng gesture para hindi mapansin niya. Pero nung binabatak niya yung helmet, since mabigat at maraming inikutan ng wire, pumapuwersa siya. Kung mapapansin niya yung gesture ng katawan niya. Malayo ako dun sa area na itong pinangyarihan. Nandun ako halos. Layo yan, mga 1.5 meter ang layo. Paano ko maghahat? Pinakita ko na pala yung flashlight. Ilapad ko na. Kaya na mag-decide. Paano gagalaw? Hindi ako yung taong mapamahiin. Pero yung time na yon, nung alam kong siya yun. Dahil dito, humingi sila ng tulong sa paranormal researcher na si Jay Costura. Kaya dito si nanay. Kung sino ka man nagpagalaw ng bagay dito sa bahay na to, kung naririnig mo ako, pwede mong pagalawin ang flashlight. Siya elemental. Ang sinabi ni Mother sa cards is hindi siya ang gumalaw ng flashlight. Gusto ko pa kung mapagabag sa akin. Bakit po flashlight? Hindi po ba parang may pinapahanap ka sa akin sa isang matilim na lugar o bakit? Kaya ilaw kasi kahit wala na siya, siya pa rin magbibigay ng ilaw at direction sa'yo as inspiration po. Wala akong nakikitang may pinapahanap siya na anumang bagay like dokumento or kung ano man. So, for me, the flashlight symbolize you to move forward. She will give you a light. Medyo tumaya yung balahibo ko dito na part. Ayan oh. Sino nakahiga dito? Si Mother. Ito, oo. So, dito si Mother. Tapos yung flashlight is lagi mong katabi na sa pagtulog mo. Kuya, may mga pinapakita siya sa aking papel. It's kind of signatory. Nasaan yung titulo ng lupa? Nasa kapatid ko. Ayaw niya to ipabenta or what, or Ayaw niya talaga. Ayaw niya ipabenta. Sinabi ni nanay sa inyo yan. At least medyo nalinaw na. Ang ano lang, yung hindi natin nasagot kung sino man yung nagpagalaw. Sino man ang nagpagalaw ng gamit na to, or kung sino man ang ipasalamat lang natin is unharmed kayo, hindi kayo nasugatan, kumbaga walang possession na nangyari sa inyo. Maraming mga bagay sa mundo na mahirap bigyang linaw, pero iisa ang maliwanag. Mahirap mawalan ng ilaw ng tahanan. Thank
you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.